programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Shining Inheritance. Nagsimula na ang delubyo sa buhay at sa negosyo ni Joanna dahil sa pinapakitang mga estratehiya ni Ina sa kanyang bagong negosyo, sa determinasyon at kagalingan ni Ina sa paghawak ng negosyo ay tila nauubos na ang lahat ng customers sa Joanna's Legacy. Lahat sila ay lumilipat na sa Shining Casserole na pinamumunuan ng ating bida na si Ina, bagay na kinatatakot ni Joanna. At sa paglipas ng mga araw sa Shining Casserole, tila tinatamasa na ni Ina ang lahat ng tagumpay sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap. Maging ang buhay pag-ibig ni Ina ay hindi rin nagpapahuli. Matapos maganap ang paghalik ni Francis kay Ina, ay unti-unti nang pinaparamdam ni Francis kay Ina kung gaano siya kahalaga para kay Francis. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-amin, bigo si Francis na makuha ang sagot na ninanais niya para kay Ina. Ang hangad lang ni Ina sa ngayon ay ang karir niya at mamanage ng maayos ang Shining Casserole. Dahil doon ay nadismaya si Francis ng kaunti. Pero hindi matatapos diyan ang pagpaparamdam ni Francis. Alam ni Francis na darating rin ang araw na magagawa na rin ni Ina na pagsabayin ang karir at ang buhay pag-ibig niya. Sa ngayon ay handa munang alalayan ni Francis si Ina sa abot ng kanyang makakaya. Sa paglipas ng mga araw, ramdam na ramdam ang tagumpay para sa Shining Casserole. Isang kilala at sikat na food vlogger ang nagpunta sa restaurant ni Ina upang tikman at gawa ng personal na review ang mga putahe na meron ang Shining Casserole. Sa dami ng followers at subscribers nito ay kumalat talaga ng husto ang tungkol sa restaurant ni Ina. Magandang feedback ang natanggap ni Ina mula sa kilalang food vlogger na si Verushka. Sa kabilang banda, nag-iisip na naman ng mga plano si Joanna upang pabagsakin ang negosyo ni Ina matapos mapanood ang food vlog na ginawa ni Verushka na humatak talaga ng sobrang daming customers para sa Shining Casserole ay hindi hahayaan ni Joanna na magpatuloy ang kasikatan ng restaurant ni Ina at tuluyan ng bumagsak ang Joanna's Legacy. Umiral na naman ang kasamaan ng utak ni Joanna. Nagpadala si Joanna ng tauhan niya upang magpakawala ng mga bubwit sa Shining Casserole at nang magtagumpay ng naisagawa ang mga plano, ay agad namang nagkagulo ang lahat ng customers sa loob ng Shining Casserole matapos nilang makita ang mga bubwit na palakad-lakad sa sahig ng restaurant ni Ina. At dahil sa pangyayaring iyon, ay sunod-sunod ang naging reklamo tungkol sa restaurant ni Ina. Dahilan upang temporaring ipasara ang Shining Casserole na pinamumunuan ni Ina upang imbestigahan ang mga pangyayaring naganap sa loob mismo ng restaurant. Kaya naman kinalungkot ni Ina ang nangyaring iyon. Naguguluhan kung saan kaya nagmula ang mga bubwit. Ang balitang yon ay labis na kinatuwa ni Joanna. Handang-handa talagang gawin ni Joanna ang lahat upang magtagumpay siya sa lahat ng nais niya.
Hindi pa nga doon nagtatapos ang mga kaganapan. Nagbanta pa si Juana na oras na kalabanin pa siyang muli ni Ina ay may kalalagyan talaga si Ina. Walang ibang nakakatalo sa prinsesang si Juana. Wika ni Joanna sa mga kasamang si Amy at Lani. Kaya naman mas lalong naging determinado si Joanna na kayang-kaya niyang tapakan si Ina kahit ano pa ang gawin nito. Labis ang tuwang nadarama ni Joanna habang patuloy na binibilog ni Lani ang utak niya. Walang kaalam-alam si Joanna na unti-unti nang kinakamkam ni Lani at Attorney Charlie ang lahat ng kayamanang meron si Joanna, partikular na ang sa kumpanya ng mga De La Costa. Buong akala ni Joanna ay napabagsak at nasiraan na niya ang restaurant ni Ina. Napag-alaman ng mga health inspector, lalong-lalo na ni Ina, na may sumabotahe upang lagyan ng mga bubuwit ang restaurant ni Ina. Sa tulong na rin ng kinabit nilang CCTV, ay napatunayan nila na may nagkunwaring customer at naglagay ng mga bubuwit sa restaurant. Hindi rin nagtagal ang kasiyahang nadarama ni Joanna matapos malaman ni Ina na si Ina pa rin ang makakalaban niyang restaurant sa darating na kompetisyon. Naging palaban si Ina nang makaharap si Joanna at ipinamukha ni Ina ang pandarayang ginawa ni Joanna sa kanyang restaurant. Labis na kinagimbal ni Joanna ang pagbabalik ng restaurant ni Ina matapos itong pumasa sa health inspector. At mas lalo pa siyang nagimbal na makakalaban pa rin niya si Ina sa kabila ng lahat. Alam ni Joanna sa sarili niya na walang-wala siya kumpara kay Ina. Wala siyang panama kay Ina kung hindi siya gagamit ng mga pandarayang hakbang. Malaki naman ang kumpiyansa ni Ina na kayang-kaya niyang talunin ang Joanna's legacy sa malinis na paraan. Huwag lang siyang gamitan ni Joanna ng mga maduduming estratehiya. Sa nalalapit na kompetisyon, unti-unting nakakaramdam ng kaba si Joanna. Hindi ako po pwedeng matalo ni Ina. Kailangan kong humanap ng paraan upang ako ang magwagi sa laban. Palaban na nagsabi si Joanna. Samantala si Ina ay nangangamba sa panganib na dulot ni Joanna. Alam ni Ina na hindi kayang lumaban ni Joanna ng patas. Puro pandaraya at kasamaan lang ang alam nito. Sa araw ng kompetisyon, isinalang na ang restaurant ni Ina at Joanna. Pinaghalong kaba ang nararamdaman ni Ina. At finally, may resulta na sa ginanap na kompetisyon. Ang Shining Casserole ang nagwagi laban sa Joanna's legacy. Labis itong kinagalit ni Joanna. Hindi raw maaari na mas nalamangan pa siya ng resto ni Ina dahil di hamak na mas masarap naman raw at mas maganda ang Joanna's legacy kumpara sa Shining Casserole. Hindi natanggap ni Joanna ang kanyang pagkatalo. Nag-eskandalo at gumawa ng gulo si Joanna sa nasabing kompetisyon. Para kay Joanna, siya rapat ang nanalo, hindi si Ina. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.